kakasuhan na umano sa susunod na linggo kaugnay ng anomalya sa DPWH. Aba, talaga naman. Sige nga, Mayan Corbera, sino magkakaso sa kanila? Meng? Magandang hapon, Jen at Nelson. Nakakuha ng impormasyon si Senator Amy Marcos na kakasuhan na sa susunod na linggo ang ilang senador at kongresista na isinasangkot o dinadawit sa anomalya sa flood control projects. Batay daw sa kanya nakuhang impormasyon, sa January 15 itutuloy na ang kaso laban kina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at Congressman Edwin Gardiola kasama na si Benguet Representative Eric Yap. Kumpleto na raw ang mga ebidensya at pwede nang i-file sa korte. Sa nakitang draft ni Marcos, wala daw nakalap na direct evidence na mag-uugnay kina Senator Francis Escudero, Mark Villar, dating Senator Grace Poe at dating Senator at ngayon Makati Mayor Nancy Binay. May impormasyon din ang mambabatas na bubuwagin na umano ang Independent Commission on Infrastructure sa February 1 dahil lumilitaw na lumampas na raw yung target ng ICI na may makakasuhan ng hanggang noong December 15. Kaya tanong ngayon ni Marcos, bakit yung Senado ang pinupuntirya? Dismayado ang senador dahil pinupuntirya ang mga senador pero tahimik daw sa iba pang mambabatas na iniugnay naman sa kaso kabilang na si dating House Speaker Martin Romualdez kahit na pinangalanan ito ng mga testigo sa Senado. Pangamba niya, baka hindi na mapapanagot ang mga tunay na mastermind sa pagwaldas sa pondo ng taong bayan. Balik sa inyo, Nelson at Jen. So ito mga kakasuhan, ito yung mga binanggit ni Yusek Bernardo, no? Meng? Tama, Jen. Ayun. Bukod sa mga binanggit nung iba, parang wala na, no? So para bagang lumilitaw ngayon na tama yung hinuha ng iba na baka maging state witness, star witness itong si Yusek Bernardo. Kasi yun ang kinuhang mga kakasuhan eh. Meng? Tama dyan, kung ibabatay yan, doon sa kanya mga isumiting affidavit, saka mga statement niya sa mga investigasyon ng Senado. Ayun. So, abangan natin. Meng, salamat na marami. Yan po si Mayor Corbera nakatutok po sa Senado. Pero, so, by February 1 pala na, saan bubuwagin ng ICI? Sabi, pero may denial na ginawa ang ICI dito. Ganon? Sabi niya, wala naman kaming nababalitaan na yun. Sabi lang daw po ito ni Senador Amy. Pero sabi ng ICI mismo, wala naman po na ganyang balita. Hindi, pero sa tingin ng tao, parang dapat nang buwagin. Wala ata napakinabangan doon sa mga naging pagdinig nila. Nagamit ba sa Yan nga ang problema eh. pagkakaso? Sa Sandigan Bayan ba, meron nag-push through na sa mga... Di ba may pinasasampi ang kaso? Sinasabit lang nila sa ombudsman. Kasi ombudsman na nagpapail ng kaso eh. Di siguro bukas, i-box populi natin. Kung dapat na nga bang buwagin yung ICI na yan, Kasi ang natira na lang si Andy Reyes eh. Tsaka si Brian Osaka. Si Brian naman, hindi naman miyembro ng commission eh. Parang executive director siya, di ba? Tsaka tagapagsalita. Oo. Tapos si... Nartates, yung ano. Hindi, hindi Nartates, Asurin. Tama. PNP chief nga pala. Si Asurin na yun. Investigador naman yun. Oo, investigador. Pero yung mga commissioners kasi, chairman, tsaka dalawang commissioner, wala na eh. Nag-resign na, ano. Hindi naman tayo pwede ilagay doon. Pwede naman, kung gusto niyo. Ayoko, walang sweldo doon eh. Walang sweldo, pati yung stapler, wala Nako. Eto ang bagong balita, Jen. Ano yan? Nako po. Patatalsikin pala presidente. Teka, huwag na lang tayo madamay-damay sa usapin na yan. Inciting to sedition ba yan? Baka si Pokis nga, nagkakandahirap-hirap na ngayon eh. Kasi daw, illegal yung ginawa eh. Unlawful. Kailangan daw labag sa batas? Oo. Eto, teka, binabasa ko eh. Mabigat yan. I-impeach dyan ang presidente. Hindi, wala pang nagpa-file. Kasi ang alam ko, sa vice presidente, baka daw meron. Pero presidente, meron na. Meron, eto. Ba? Eto, mabigat nga yan. Teka, ha? Ako, ayoko sana ng impeachment, Nelson. Alam mo naman, nagkakahati-hati ang bansa natin kung impeachment ng pag-uusapan eh. Teka lang, ha? Sino ba yan? Ayun. Delikado na tayo dyan. Ayun! Meron na raw truck ng pulis sa kanto eh.
Hindi. Sa ano ito? Sa Amerika. Ay! I-impeach nila si President Donald Trump dahil Sinong- dun sa pagsalakay sa Venezuela. Ay, yung extract kay President Maduro. Yes. Pero, hihintayin muna nilang matapos yung may midterm election yata silang parating eh. Oho. Magbobotohan ng mga representatives, mga mambabatas. Pagka daw natalo ang Republican, mas maraming nanalong Democrats, tanggal si Donald Trump. Naku, Kasi di- ngayon pala nakaumang na yung impeachment eh. Pangalawang pagkakatanggal niya, pagka nagkataon, na iba na-impeach siya nung nakaraan eh. Oh. Hindi lang kasi ito mga mamabatas ng Amerika ang pumupuna doon sa ginawa niya dyan eh. Ayun nga. Alam mo ba, pati pala United Nations, Oh, yung UN Security Council. may statement na ang sabi ng United Nations, the US has made all states less safe around the world. Hindi na Hindi ligtas naligtas ang mga estado sa buong mundo. Kasi nga, meron babala si Trump na pwedeng gawin ito ng US. Yes. The US may carry out intervention elsewhere in the world. Yun na nga. Ayun. Yung nga sinasabi natin eh. Sa ang kabilang kamay ni Donald Trump ay pinagkakasundoy, nagkakagalit-galit. Pero yung wala namang kaaway, isa naman ang nang-away. Di ba? Mabigat itong ginawa ni Trump. Yun nga. Ang sabi ng mga nasa Congress, yan ho ay paglabag sa Constitution. Kasi ginawa niya yan without authorization or approval from Congress as required Yun na nga. by our Constitution. So sariling kalooban ni Trump itong ginawa niya. Nagsariling kalooban. Pero sinunod ng sundalo niya eh. Di ba? Wala naman Utos ng magagawang presidente. sundalo eh. Utos ng presidente. At hindi lang yun, Jen. Ngayon, ang Venezuela ay hinahunting nila kung sino yung nagturo dun sa kinaroroonan ng presidente nila. Kaya sila na... Ganon. Kasi tsak yun, hindi po pwedeng hindi nila alam kung walang Walang insider. Walang mole. Yes. Nako. Ang nanunungkulan ngayon doon as acting president, kilala mo to Jen eh. Si Delcy Rodriguez. si Mamma Mia. Oo. Mamma Mia. Siya po ngayon ang pansamantalang presidente ng Venezuela. Ano pala yan? Ano pala yan? Oil minister. Kita mo, sabi ko sa iyo eh. Oo. Kabisado niya ang petrolyo sa Venezuela. Ang edad pala nito bata pa. Kasing- 56 years old. Kasing tanda lang natin eh. Isang labor lawyer nanumpa sa pamamagitan ng kanyang kapatid, si Jorge, na leader naman ng National Assembly. Yan. At kasabay ng kanyang panunumpa, 283 na mga mamabatas na nahalal noong Mayo ng nakarang taon, nanumpa rin. Ba? Kaunti ang mga kabilang sa oposisyon dahil binoykot ng marami sa kanila ang halalan. Nako. Kaya kontrolado ni Maduro ang gobyerno kung ang pag-uusapan ay Congress, yung mga bumubuo ngayon. Pero naka-green din si acting president ha? Parang mayroong kulay at kulay pa lang ha? Oo nga, ano? Green na green eh. Ano ngayon? Ako na sumagot. Sabi ni Donald Trump, huwag kang ganyan. Pwede ka rin namin kunin. Sa anumang oras. Extraction din yun. Parang may ganun siyang banta na kung hindi mo... Nangyayari pala talaga yun. Kaya lang, sa ngayon, ang latest na nakita ko, ay pinaghahanap ngayon ng pamahalaan ng Venezuela. Yung mga traidor eh. Siyempre, nagmakapili yun sa kanilang presidente. Tinurong nasaan. Tukoy na tukoy, ang bilis eh. Sino ba yun? Anong grupo ng yung gumawa sa kanila, yung extraction? US, ano yun? Sinabi sa yung anong grupo? Yan yata yung para Special Forces eh. Grupo ang ni galing eh. Arnold Schwarzenegger. All right. So let's start with that right now. No, the flood control hearings. The administration has promised na may makukulong na big fish by December 15. They gave that date and nothing happened. People were disappointed. And number two, among the names mentioned, you have former House Speaker Martin Romualdez,
who, of course, Senator Ping Lacson said the original sin starts really with the pork coming from the lower house insertions that are made. But you don't have former Speaker Martin Romualdez in any of the names that are mentioned really for cases to be filed. I want to ask first your point of view on that. What do you think of former Speaker Martin Romualdez? Do you think charges will actually be filed against him, or is this administration out to protect him? Well, it seems apparent. Ang sabi mo, dinideny nila o hindi linilista si Martin, yung aking pinsang buo, nakakaloka talaga, si Bonjing. Si Bonjing, hindi naman binabanggit. In addition to that, aside from the fact that they're somehow forgetting his name, there have also been very fervid denials that there is any direct link daw. Wala raw koneksyon. Napapakamot na naman ako ng ulo sa mga statement ng mga Rimulya. In interview mo, nakinig naman ako. Sabi ko nga, talaga naman guilty as sin naman. Nagmula naman talaga dyan. So I'm wondering why this is occurring. Either two things could happen. I was thinking that perhaps after Saldico, he would be charged, but evidently that's not the case, when in fact that should have been. And thereafter, ija-jogging na lang yung kaso. Alam na natin yan, di ba? Ipopostpone ng ipopostpone, mamaya dismissed on technical grounds, may kakulangan, blah, blah, blah. Alam na natin. Pero in this case, in your face, talagang dinideny, pinagtatanggol, pinagtatakpan. Hindi ko talaga maintindihan na. So, frankly, you are not hopeful or optimistic because the DPWH did announce, I remember by November last year, they did announce that they are recommending charges to be filed against the former speaker. I remember, I think the president himself announced that the DPWH was recommending it. But given it is now January 2026, are you optimistic, Senator Marcos, of any Yes, kind? No, to tell you the truth, nung August pa, nananagilid na kami. Paano nag-umpisa si Chairman Marcoleta, mga backup kami doon sa Blue Ribbon, and we started investigating this flood control mess. And then we brought up the subjects of the unprogrammed, the 800 billion, pinakamalaking kitty ng DBM, the DPWH, and of course, all the insertions that magically appeared during the BICAM, or the small BICAM in 2025. You will recall, I never signed the 2025 budget either. And as a matter of fact, made a privileged speech in December 6 of 2024, urging E.S. Bersamin at that time and Secretary Amina, huwag papirmahin ng kapatid ko dyan, dadali tayo dyan. So you Palpak yan. did you advised that? You told sinabi ko, Secretary Mina Pangandama noon? Hindi, tumayo ako. May privilege speech ako doon. Talaga sinabi ko, huwag ninyo papayagan at patay tayo dito. Talagang kalokohan to. At yung mga infrastructure projects, humingi ako ng listahan. I was asking for a list and all they told me, no, there's trillions there, but it's various infrastructure projects. Nagkakamot ako ng ulo. Anong various infrastructure projects? VIP? Anong pangalan ni VIP? Bakit walang listahan? Billion? How is this possible? So I was really, really perplexed about that. And thereafter, they urged us, pirmahan na ninyo yung BICAM report. Sabi ko, asan yung BICAM report? Ang kulit-kulit ko, tanong ako ng tanong. Basta pirmahan ninyo. Uy, hindi naman ako pwedeng pumirma, hindi ko pa nakikita. Yun, yung mga blankety blank. May 67 yata na blank amounts. I'm like, alam mo, Ilocana ako, hindi ako pirma ng mga blank check, kaka-nervyos. And that's what happened. I never signed it. I knew it was going to be trouble from day one. And I knew that this flood control mess was going to go nowhere when Chairman Marcoleta was removed from the Blue Ribbon Committee, because thereafter, talagang hinihinto na kami kapag umaabot na kay Bonjing, Tambaloslos, pag umaabot na kay Sandro, pag umaabot na sa Palasyo. Biglang talagang may iskierda na sila. Talagang, okay, your time is up. Wala yan sa topic. Hindi naman unprogram pinag-uusapan kay Secretary Amina. Puros ganon. So, alam na namin, wala na talagang patutunguhan to. Pakitang tao na lamang. But then one would think that Senator Ping Lacson would he would be more objective, he would be more fearless, he would not protect any particular public official in any way. So are you saying that the leadership of Senate President Tito Soto and Senator Ping Lacson under the Blue Ribbon Committee, they were not completely objective and fearless with the investigations?
Well, sabihin na natin na hindi ako bumoto, no? Hindi ako bumoto sa kanila eh. So I'm the wrong person to ask because I already put my vote in and I'm part of the minority now, ano? Kasama namin si Alan, si Cheese, sina Joel, Robin, Bongo. Kami yung Okay. katropa. Alright. Yan ang problema. Tapos iniisa-isa naman kami na kinakasuhan. Yan ang problema namin. Okay, I want to it's move to a this. problem. And as to Senator Ping, medyo idol yan eh. Kaya nalulungkot ako ba't nagkakaganito. All right, let's move a bit to the Senate leadership. There were talks before the end of the year, Senator Marcos, that Senate President Tito Soto could be changed. I've heard of that there was a possibility that the minority would actually take over the Senate leadership once again. Either it was Alan Cayetano or Cheese Escudero to be back in the Senate presidential seat. What are your thoughts about this as we enter the year? And then you said February is the date when another impeachment complaint could be filed against Vice President Sara Duterte. Posible bang may pagbabago sa liderato ng Senado ulit? Do you have the numbers? Well, the reality is, right now, iba-iba kasi masalimuot yung issue, ano? Right Oo. now, we have the largest minority in recent history. Siyam Okay. kami. 9. Oo. That's a Oo. very large minority. It's never happened before. The minorities have always been so meager and so small. That's the reason that the coup d'etat is always being discussed because Yeah. susungkit ka lang ng apat eh, okay na. Kapatid pa ni Alan, si Pia, ayan pa yung mga Villar, ayan pa yung iba't iba na hindi naman masyadong happy. Kaya, eto nga, the question always arises. But the reality is, Cheese is very much beleaguered. Alan has his sister in the majority, so maybe there is some level of hesitation. The others are really dealing with the cases being filed against them. Ano? Si Bato cannot... Yeah, where is he, by the way? Where is Senator Bato? Where We is have he? we have no clue. Nung una, talagang nagte-text pa yan. Pero ngayon, hindi na namin maabot. Pero yung opisina niya, nakakapagpirma pa rin siya. Nagtatrabaho pa rin. Nagpapadala pa rin ng pirma, nagpa-file pa rin. Kaya, hindi rin naman natin masasabi na hindi nagtatrabaho. He just doesn't turn up. Okay, all right. Now, I